Pakinggan po natin ang naging reaction po nitong ating kapatid. So ito, panoorin po natin. Alam mo, Senador Marcoleta, Dante Marcoleta, kung ikaw ay may kahihiyan at delikadesa, hindi ka nasasama at magsasalita pa sa rally na mga kapatirang Iglesia ni Cristo. Yan. Kung sabi niya, kung may kahihiyan daw at delikadesa, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sa pagmumukha pa lang ni Marcoleta ito yung uri ng taong na walang delikadesa. Ito yung uri ng taong walang kahihiyan. Sa pagmumukha pa lang ni Marcoleta, kitang-kita na po yung kahambugan, katarantaduhan, kitang-kita po yung asal-aso. Kaya nga binansagan itong bulldog. Walang delikadesa, puro katarantaduhan, kaya tinawag na bulldog. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Mga kapatid, mga kababayan at mga boss, bago tayo magsimula rito, isa-shoutout ko lang itong gustong magpa-shoutout. Matagal na po ito. Ngayon lang natin nasikaso. Ito po, shoutout po from Metrobel Santa Rosa, Laguna. Galing po ito kay Federico Mangino. Shoutout po sa inyo. At shoutout na rin po kay Cherry Arellano at Far East Update. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy tayo rito. Pero bago tayo magsimula, batiin din natin yung ating mga subscribers, mga viewers, mga silent viewers, mga suking commentors, at yung mga sniper na sinasabi natin dyan. Yung maraming nag-snipe dyan sa comment section. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Siyempre pa, sa ating mga bashers. Mga bashers, lagi natin sinasabi dito, may karapatan din kayo. Lahat po tayo may karapatan. Kayo po, may karapatan din kayo mag-comment, mag-react, magbigay ng opinion. Depende po kung anong video ang mapapanood ninyo. Welcome po kayo rito sa ating programang Pilipinas. Ano na? Ang pag-uusapan pala natin ngayon sa araw na ito ay itong request ng ating suking commentors. Ang sabi niya rito, Boss Rick, next vlog mo, i-content mo yung Labrador at pupulutanin nila. Ito po ay galing kay Boss Romy Ditorio. Boss Romy Ditorio, maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Matagal na po ito. At syempre, kagaya ng sinasabi natin dito, first come, first serve. Ngayon, i-content natin itong si Labrador sapagkat mayroon nag-request. Sa totoo lang, nakaka-high blood ang mga sinasabi nito dito sa video na mapapanood natin. Kaya ang ibibigay ko sa inyo ngayon ay stress at high blood. Sana ma-high blood din kayo kagaya ng nararamdaman ko habang pinapanood ko itong video na ito. At mamaya panonoorin natin ang video na yan bago tayo magsimula. Siyempre, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyo lahat dyan. Kamusta na po kayo? Nandito na lang po ang inyong lingkod, ang Pilipinas, na magbibigay sa inyo ng stress at patataasin natin yung inyong mga blood pressure. Kaya kung gusto ninyo, tumaas ang inyong mga BP at doon sa mga anemic, o dito manood kayo para tumaas ng konti yung inyong mga blood pressure. Diba mga kapatid, mga babae at mga boss? Kaya eto na nga ang pag-uusapan natin itong asong ulol na ito. Panoorin natin yung kanyang video kasi gumawa na nito ng fake news. Fake news ang ginawa nito. Paano ko nasabing fake news? Mamaya panonoorin natin at doon sa pagkatapos natin mapanood ang kanyang mga video, doon natin bibigyan ng malupitang reaksyon. Eto na, panoorin natin ang video kung ready na kayo. Ready na ba kayo mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Ay, simulan na natin para hindi tayo magtagal dito. Ay, may nakalimutan ako bago natin ipasok yan. Siyempre yung ating intro. Intro! Pilipinas! Ganda, di ba? Ano BC na? Production. Ano na? Andito na si Boss Rick, nakatingin, nakabantay. O vloggers, huwag sanang magkamali. Makinig kayo, bawat salita, bawat galaw, nakikita na susubaybayan. Di bago sa amin ang paninira, pero tandaan, Boss Rick lang ang katapat nyo. Kahit sino at kahit kanino, walang makakalusot. Klaro yan? Bawat kilos nyo ay nasusubaybayan, walang makakalusot. O vloggers, isipin ang bawat pahayag, katotohanan ay may timbang. Di basta-basta mawawala lahat ng galaw nyo. Boss Rick ang nakamasid. Oh, iniklian ko na lang kasi nga nung nagsimula tayo rito, mataas. 1 minuto mahigit, tapos 1 minuto at kahapon nga, nung nag-content tayo, binawasan ko. Eto, iniklian ko pa kasi kabisado naman ninyo ito. Ngayon, tuloy-tuloy na tayo, panoorin na natin. Pero bago pala, yung kanta na yan, galing po yan kay BC Production. Kapatid ko siya, kung hindi naman po kalabisan, pakisuportahan din po ang kanyang channel at napakagaling po gumawa
ng kanta. At doon sa gustong magpagawa nga pala ng kanta, i-PM ninyo ako at itutuloy ko kayo doon kay kapatid na VC Production. Maliwanag? Eto na, panoorin na natin ang video ni Asong Labrador. So, okay mga kababayan, syempre pag-uusapan po natin ngayon. So, isang membro po ng balita ko po, ito po ay membro talaga ng INC. Balita ko din, hindi lamang po itong taong ito ang nabibisit na nakakahalata na dito po sa ginagawa po ni Marcoleta na kung saan ay ginagamit po niyang instrumento. Ito pong kanyang mga kasama o kaisa sa pananampalataya dyan po sa INC. Ngayon, katulad na lamang po ng sinabi natin kanina na mismong mga kapwa niya, ayan siya niloloko niya. Katulad na lamang po ng sinabi niya na may EA ba na may anino. No? So gusto niya paniwalain ang mga kapwa niya, kahit maging yung kapwa niya mga NC na walang EI na may anino. So kanina, kung mapapansin po ninyo, nung tayo po ay nag-ere, pinalabas po natin dito na mayroon pong katulad isang liko. Kita niyo naman, mayroong anino sa likod, pero EI yun. So doon pa lang mga minamahal ko mga kababayan, kitang-kita na po yung katarantaduhan, kasinungalingan o panluloko po nito ni Marcoleta. Hindi lamang po sa atin, hindi lamang po sa mga Pilipino, maging sa kanyang kapwa INC. Diba? So meron pong isang ito po ay talaga nag-react, pero nung tinanong ko po, siya po talaga ay maraming pamilyang INC at siya mismo ay INC din. So, nag-react na po itong taong ito. Nag-react na siya dahil nga sa hindi niya talaga nagugustuhan yung sinasabi po o ginagawa po o pamamaraan po nito ni Marcoleta na kung saan talagang ginagamit na lamang po niyang human shield o pananggalang o panakipbutas o ginagamit na lang po niya itong kanyang mga kapatiran para lamang po pagtakpan ang kanyang mga kawalangan o para magamit ang mga kapatiran niya para lamang po nanira at para lamang makuha niya yung gusto niya o tabunan mismo yung mga kasalanan niya. So para maintindihan po natin mga minamahal mga kababayan, pakinggan po natin ang naging reaction po itong ating kapatid. So ito panoorin po natin. Alam mo, Senador Marcoleta, Dante Marcoleta, kung ikaw ay may kahihiyan at delikadesa, hindi ka nasasama at magsasalita pa sa rally ng mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Yan. Kung sabi niya, kung may kahihiyan daw at delikadesa, alam niyo mga minamahal mga kababayan, sa pagmumukha pa lang ni Marcoleta ito yung uri ng taong na walang delikadesa. Ito yung uri ng taong walang kahihiyan. Sa pagmumukha pa lang ni Marcoleta, kitang-kita na po yung kahambugan, katarantaduhan, kitang-kita po yung asal-aso. Kaya nga binasagan itong bulldog. No? Dahil yung asal talaga dito, mas maganda pa yung asal ng asong gala. Kaysa sa asong ito na masasabi talaga natin na napakakapal. No? Napakakapal talaga ng pagmumukha nito. So, sa kababayan natin ito na nag-react na, kitang-kita niya mismo. No? So sabi niya, kung ikaw ay may delikadesa at may kahihiyan, hindi ka magsasalita sa rally ng INC. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan gamit na gamit ni Marcoleta yung kanyang mga kapwa INC. Di ba? Yan din yung ginamit niya ng mga panahon na nangangako po siya tungkol po sa 2,000 pesos na sinasabi niya ibibigay niya kapag siya ay nakaupo. No? Pag siya ay nakaupo bilang isang senador. Ililibre niya lahat ng mga Pilipino pagka ang kuryente ay nasa 2,000 pesos lang ang bayarin. So, mag-ilang buwan na. Diba? So, 2 years na lang mahigit. Pagkatapos ng isang taon, 2 years na lang. Hanggang sa matapos na lang yung termino niya. Diba? No. So, wala tayong aasahan sa katulad nitong senador na to. Talaga masasabi natin na lahat ng kawalan niya na sa kanya na. Diba? So, tuloy natin. Dahil yung rally na yun, sinasabi nila paulit-ulit, yun ay non-political. Yun ay for transparency ng gobyerno natin laban sa katiwalian. Hindi politika. In nature. Ang kapal ng pagmumukha mo, nagpilit ka pa magsalita doon. Di ba meron kang member ka ng Blue Ribbon Committee? Ano lang dapat nagsalita sa Senado? Kahit kailan ang pag-respect paltos May ICI pa. Pagbago, ubaya mo sa ICI pag-imbestiga. Huwag na ikaw mag-udyok sa mga taong bayan at magkarga pa ng kung ano-anong maling balita dahil nakakadagdag ka lang sa tensyon sa maling pamayaran at pamahalaan. Wala ka nang ginawang maayos, wala ka nang ginawang maayos. Dapat naman magpakasenador ka at magpaka-abogado ka, hindi ganyan. Lagi ka na lang pakilamin na wala sa lugar, Senador Marcoleta. Nakakaya ka sobra. Siguro hindi lang makapalag sa mga kapatiran pero nagpupuwisit lang sa mga pinagsasabit na nagkagawa mo. Yun. Di ba? Totoo naman yun Marami pong tumatawag sa akin ngayon ng mga membro ng INC na talagang nabibisit na.
Kaya lang hindi sila makakibo dahil pag hindi sila sumunod, ititiwalag sila. Pag tiniwalag sila, bago man sila matiwalag, magugulat na lang sila. May mga kaso na sila, ipapapatay na sila. So, maraming pwedeng mangyari. Kaya nga, parang mafia tong reliyon na to. Once na lumabag ka, bago ka mawala sa kanila, katakot-takot na panganib sa buhay ang mararanasan mo. Kaya nga yung may mga pera ng mga membro dito, kapag umakla sila, tumiwalag, nag-abroad kasi may pera sila. Ngayon, dadako na tayo sa ating malupitang reaksyon. Kung mapapansin ninyo, fake news ang mga sinasabi nito. Kesyo, mayroon daw siyang, yung in-interview niyang matanda, kaanib daw yun sa Iglesia ni Cristo. Diyan pa lang, gumagawa ka na ng sarili mong kwento. Napansin ninyo, habang piniplay niya yung video, pinuputol niya. Kasi, para hindi malaman na hindi talaga yan kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ikaw, ob-ob ka. At saka yung matanda na ginamit mo, pag umpugin ko kayo, mga ob-ob kayo. Lalo ka na, gumagawa ka ng fake news. Kumukuha ka kasi ng kakampi mo kasi wala ka ng kakampi. At isa pa, marami raw tumatawag sa kanya ng mga kapatid na Iglesia ni Cristo para ano? Kung talagang kapatid sa Iglesia ni Cristo yung mga tumatawag sa'yo, i-flash mo yung kanilang mga number dyan para matawagan namin. At nang magkaalaman kung talagang nagsasabi ka ng totoo. Dito talaga matatawa na lang tayo dito sa mga sinasabi nitong ob-ob na ito eh. Di ba? Hindi nakapatol-patol ito. Si Senator Rodante Marcoleta na naman yung kanyang pinag-iinitan. Ang sabi niya, isang miyembro daw ng Iglesia ni Cristo nabubuisit na. Yun yung tinutukoy niya. Yung matanda kanina na babalo. Ang sarap niyo pag-upugin mga ob-ob kayo. Tuwan-tuwa si ob-ob. Habang pinapanood niya, yung kakampi niya na nagsasalita at inari niya na Iglesia ni Cristo daw yun. Ob-ob ka, ungas ka. Isa kang dakilang tanggi, isa kang dakilang tanga. Yan, para malutong. Kasi ganito yun mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Para bigyan ko kayo ng impormasyon na pagka hindi Iglesia ni Cristo yung kanyang topic, ang baba ng mga views dito. Sa totoo lang. Pero pag Iglesia na ni Cristo ang babanatan niya, talagang tataas. Bakit? Marami kasi ang Iglesia ni Cristo na sinasabi niyang gatuldok lang kami. Pero pag ang Iglesia ni Cristo ang nanood, kasi high blood yan eh. Tataas ang pressure niyan eh. Magko-comment talaga sa kanya, tuwan-tuwa ang ob-ob nito. Kasi ogag ito eh. Ang ogag-ogag mo. Ay, ito pa sabi niya, ginagamit daw ni Senator Rodante Marcoleta ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo para maging human shield. Ob-ob ka na naman. Diyan pala. Ikaw, ano ang human shield mo? Yung face mask mo. Tanggalin mo yung baho-baho na yan. Sa bagay, may sarili kang amoy. Ang problema niyan, yung sarili mong amoy, pag inamoy ka na yan, delikado. Pag yan ang mga amoy at inamoy mo, nag-amoyan kayo, masangsang na ang amoy mo. Kitang-kita na talagang naghanap lang ito. Gumagawa lang ito ng content kasi wala nang pumapansin dito eh. Napansin ninyo? Wala nang pumapansin. Napansin ninyo? Wala nang pumapansin. Pansinin ninyo. Eto, pinansin natin ito ngayon. Kasi wala nang pumapansin. Kasi may nakapansin na kapatid. Nagalit na galit. Pupulutanin natin ito, sabi Eka. Kaya kayo mga kapatid, kung ano masasabi ninyo, i-comment nyo dyan sa baba para maging pulutan natin itong ob-ob na ito. Ulitin ko, yung video na pinakita niyang mababa, yung matandang yon, hindi po yun kapatid sa Iglesia ni Cristo. Nagbanggit lang ng kapatiran. Siya ang may kapatid doon. Napansin mo yung sabi niya? Eto, pakinggan natin si kapatid. Yun, kapatid niya yun, siguro tatay niya yun. Ang sarap pag-upugin, di ba? Yung mga ob-ob na ito. Ito na ngayon yung bagong Pilipinas. Kung sino yung mga sinungaling, kung sino yung mga ob-ob na gumagawa ng mga fake news, sila ngayon yung bida, sila ngayon yung hari, sila ngayon yung makakapalang pagmumukha na lumalabas dito sa social media. Isa na itong ob-ob na ito. Galit na galit kay Senator Rodante Marcoleta, naniningil na naman sa kuryente boy. Kasi gusto niya makinabang. Hindi na. Para sa akin, dapat hindi na ipatupad yan ni Senator Rodante Marcoleta. Bakit? Makikinabang itong ob-ob na ito eh. At saka yung mga kasama niyang vloggers, makikinabang sila. Di baling hindi na kami makinabang. Okay lang yun sa amin. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo, kayo na ngayong hindi bumoto, kayo na ngayong galit na galit kay Senator Rodante Marcoleta, kayo pa yung may ganang maningil. Mga ob-ob kayo, tanga. Bobo kayo. Ang bobo ninyo. Mga bobo kayo. Ang sarap ninyo paghambalusin. Talagang ma-high blood ka dito sa tao na ito. Buti na lang, kagaya na sinasabi ko rito, maganda yung sounds natin dito eh. Shoutout muli sa iyo, kapatid na VC Production. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, mahaba po yung kanyang video pero pinutol ko na kasi paulit-ulit na lang. Huwag na kayo manood dyan, dito na kayo manood. Ganito ang gawin ninyo mga kapatid, kung mayroon kayong gustong i-content natin dito, i-comment ninyo. At konti na lang nakapila doon, baka sakali pag sunod-sunod, may content natin yung mga request ninyo. At maraming salamat muli kay Boss, kapatid siguro ito, pangalan nito. Ito, Romy Ditorio. Shoutout sa iyo, kapatid na Romy Ditorio. Kapatid ito, of course. Kasi kung hindi ito kapatid, wala itong pakialam. Di ba? Mga kapatid, kung mayroon pang natitira dyan na nakasubscribe kay Panyong, lumayas na kayo dyan. Saan kayo pupunta? Magtatanong kayo, saan kami pupunta? Boss, kung lalayas kami doon. Eh, dito na kayo.
Dito ka pumunta. Magsisigal. Maluwang pang bahay natin. Kasyang-kasya pa tayo. 100,000 ang target natin para mapansin tayo ng mga ob-ob ng mga vloggers. Please naman, tulungan ninyo ako. Paramihin natin yung subscribers. Shoutout nga pala at maraming salamat. 14K na po. Kung sino man yung naka-unlock, maraming salamat sa iyo, boss. At karamihan po sa mga subscriber natin dito, of course, kapatiran po natin sa pananampalataya. With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. At syempre pa, kuwira na lang sa mga ob-ob na kagaya nitong asong ulol. Di ba rin ng pitbull, ikaw, ulol. Patugtog tayo. Eto. Ano na? Ano na? Andito na si Boss Rick, nakatingin, nakabantay. O vloggers, huwag sanang magkamali. Makinig kayo, bawat salita, bawat galaw, nakikita na susubaybayan. Di bago sa amin ang paninira, pero tandaan, Boss Rick lang ang katapat nyo. Kahit sino at kahit kanino, walang makakalusot. Klaro yan! Bawat kilos nyo ay nasusubaybayan, walang makakalusot. O vloggers, isipin ang bawat pahayag, katotohanan ay may timbang. Di basta-basta mawawala lahat ng galaw nyo. Boss Rick ang nakamasid. Tandaan, Boss Rick lang ang katapat, bawat paninira may tingin na nagbabantay. Opo vloggers, mag-ingat sa bawat hakbang, walang makakalusot. Nakikita sa dilim ang bawat galaw. Pilipinas, ano na? Huwag bang umisipin na di namin alam. Bawat plot twist, bawat kwento, sinusundan namin. Opo vloggers, isipin ang epekto ng salita. Di kami titingin lang, kami ay nakabantay. Boss Rick lang ang humaharap, malinaw ang laban. Ang bawat hakbang nyo, sinusubaybayan ng matalas na mata. Bawat boss, bawat video may timbang sa amin. Opo vloggers, huwag masira ang reputasyon nyo, kami ay nakabantay. Di basta-basta luluhod. Boss Rick lang ang katapat, walang puwang sa pandaraya.